Kabanata 471. I'm fine, don't worry. Hindi napigilan ni Spencer na makaramdam ng bugzo ng masalimuot na emosyon sa kanyang sarili. Sa pagtingin sa mga bata, siya ay gumawa ng ligaw na hula, paano ang pangalan ng iyong daddy? Hindi sumagi sa isip niya na isa ng ina si Charlotte. Ang tatlong bata ba na ito ay laman at dugo ni Mr. Zachary kung nagkataon? Kung tama ang hula ko, bakit sila tinatrato ni Ginoong Zachary sa paraang walang malasakit, nang walang anumang kahulugan ng pagmamahal ng ama? At saka, mukhang tinatakot talaga sila ni Mr. Zachary. Ngunit, kung hindi siya ang kanilang biolohikal na ama, bakit ganoon ang pakikitungo sa kanila ng dominante at mayabang na si Ginoong Zachary sa kanila? Hindi ko alam. Habang nakayuko ang kanyang ulo, tumulo ang mga luha ni Ellie mula sa kanyang mga mata. Nalulungkot siya sa tuwing tinatanong siya tungkol sa pangalan ng kanyang daddy, at takot siyang mapahiya ng iba bilang isang anak na walang ama. Mr. Spencer, bakit mo tinatanong ang tungkol dito? Si Jamie ay hindi nasisiyahan at nakasimangot na nagtatanong. Ikaw ba ay nagkakaroon ng parehong pag-iisip tulad ng iba? Mabababa rin ba ang tingin mo sa amin bilang kami ay mula sa isang hindi kumpletong pamilya na walang daddy? Hindi ko yun sinasadya. Sinubukan ni Spencer ang lahat ng kanyang makakaya upang ipaliwanag. Nagtanong ako tungkol dito dahil naisip ko na baka may posibilidad na kilala ko talaga ang daddy nyo. Oh mahal, aking kaawa-awang Ellie. Hindi ko dapat diretsyong tinanong ito. Ako ay labis na nagsisisi. Mapapatawad mo ba ako? Sige, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Ang mga bata ay ang karamihan ay inosente at mapagpatawad. Dahil dito, sport na tinanggap ni Jamie ang kanyang paghingi ng tawad. Mr. Spencer, sana hindi mo nababanggitin ang tungkol kay daddy. Mariing sabi ni Robbie, meron lang kaming mommy. Sige, naiintindihan ko na. Nakonsensya si Spencer dahil hindi niya sinasadyang nasaktan ang mga nasusugatan na damdamin ng mga bata. I'll get someone to protect your mommy now. Don't worry. Ginawa ni Spencer ang mga kinakailangang pagsasaayos ng walang pag-aalinlangan. Kasabay nito ang pagtataka niya kung sino ang maaaring maging ama ng mga bata. Gayunpaman, hindi ito ang tamang panahon para alalahanin iyon ngayon. Dahil sa elevator incident kanina, hindi pinauwi ni Spencer ang mga bata. Direkta niyang ipinadala ang mga ito sa garden villa ni Henry na matatagpuan sa hilagang suburb. Binili niya ang mga ito ng mga bagong damit at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang tatlong nurse na sina Amelia, Violet at Mildred ay sinundan din sila pabalik ng villa para alagaan ang mga bata. Kinailangan ni Spencer na magmadaling bumalik sa ospital pagkatapos magawa ang mga kinakailangang pagsasaayos, at sa paglabas ng villa, pinaalalahanan niya ang mga kasambahay na alagaang mabuti ang mga bata. Ang tatlong bata ay dating naroon. Ang lahat ng mga katulong ay nagsilbi sa kanila ng mabuti. Alam na sila ay ang apple of the eye ni Mr. Nock. Sinabi ni Spencer sa mga bata na maaari silang manatili sa villa nang walang anumang pag-aalala. Kung nakaramdam sila ng pagkabagot, magagawa nila na hayaan ang mga kasambahay na samahan sila sa paglalakad sa hardin, sumakay sa kabayo o paglangoy. Gayunpaman, wala sila sa mood dahil lahat sila ay nag-aalala sa kaligtasan ng kanilang mommy. Kinumbinsi sila ni Spencer na susubukan niyang makipag-ugnayan sa kanilang mommy sa lalong madaling panahon at ibalik niya siya ng ligtas. Sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ng mga bata nang marinig ang kanyang mga salita. Sa sandaling nasa kotse, naisip ni Spencer na tawagan si Zachary tungkol sa bagay ni Charlotte. Pagkatapos nag-isip sandali, nagbago ang isip niya. Kung hindi ako nagkakamali, si Mr. Zachary ay sadyang nagpapatahimik tungkol sa relasyon ni Charlotte at ng tatlong bata. Para maging play safe, mas mabuting isara ko na rin ang bibig ko. Hintayin ko na lang na magkamalay si Mr. Nock mamaya. Nabalot ng katahimikan ang sasakyan dahil sa malalim na pag-iisip. Samantala, tinawagan ni Zachary si Zora sa kanyang Rolls Royce. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay sinagot ng mahinang boses ang tawag. Ano ang sinusubukan mong gawin? Pinipigilan ng nag-aapoy na galit sa kanyang puso, ay nagtanong si Zachary.
meron siya walang kinalaman sa sama ng loob at alitan nating dalawa. Bakit mo siya dinukot? Dahil hindi mo sa akin pinakita si Mr. Henry, wala akong choice. Sabi ni Zara na may sense of sarcasm. Kahit na ipinasa niya ang karapatan ng mana sa iyo, hindi siya nagtakda ng testamento para sa iba pang mga ari-arian kaya ko maging tagapagmana. Wala kang karapatang pigilan akong makita siya. Buhay pa si Lolo pero naiinip ka na. Sabi ni Zachary sa malamig na tono. Meron ng marami sa iyong pag-aari. Huwag masyadong gahaman. Nakakatawa, panunuyan ni Zara, ang lahat ng ito ay pag-aari ko. Matagal nang namatay ang iyong ama. Ako ang namamahala sa lahat para sa pamilyang ito. Dahil lang sa kasarian ko, mas gusto ng lolo mo na ipasa sa iyo ang karapatan ng mana sa halip na sa akin. Greenhorn ka lang sa oras na iyon, kaya paano mo ito karapat-dapat? Tanungin mo si Lolo tungkol dito, malamig na sagot ni Zachary. Nararamdaman niya siguro na mas bagay ako kaysa sa iyo sa pagmamana sa kanyang posisyon. Kaya naman, ipinasa niya sa akin ang karapatan ng mana noong ako ay 16 na taong gulang. 10 taon na ang lumipas, pero pinag-iisipan mo pa rin. Talagang pinalampas ko na ito noon, pero how dare you assault my son? Since you're not treating us na mga kamag-anak mo, huwag mo akong sisihin sa pagbabayad sa iyo. Naging malamig ang tono ni Zara. Siya lang ang may kasalanan, malamig na sigaw ni Zachary. Muntik ko nang makalimutan. Zara gave an ear sneer, both of you are quite close since young, yet you nauwi sa isang kaguluhan para lang sa isang babae. Nag-spell ba siya sa inyong dalawa? Na-curious talaga ako kung anong uri ng pambihirang kagandahan mayroon siya. Mas mabuting huwag kang gagawa ng anumang bagay na makagagalit sa akin. Depende talaga sa mood ko, nanunuyang sabi ni Zara. Alam mo naman na wala akong magandang ugali, di ba? Kung magalit siya sa akin, wala akong magagawa. Pinagbabantaan mo ba ako? Kinagat ni Zachary ang kanyang mga ngipin. Hindi, nakikipag-negotiate lang ako sa iyo. Ngumisi si Zara, kapag gusto mong ipakita ang lolo mo mamaya, pakakawalan ko siya. Diretsyong ibinaba ni Zara ang kanyang telepono pagkatapos. Bumagsak ang mukha ni Zachary nang marinig niya ang galit na tono mula sa kabilang side ng telepono, dahil sigurado siya sa ugali ni Zara. Ang babaeng iyon ay mapagpas siya, walang awa at may hindi inaasahang pagbabago ng mood, at lahat kami mula sa pamilya Noct ay ipinanganak na may parehong mga kahinaan. Kung hindi sinasadyang ma-provoke siya ni Charlotte kahit isang salita lang, mukhang gagawin niya ang lahat upang pahirapan siya. Mr. Noct, don't worry. Tinutunto na ngayon ni Bruce ang kinaroroonan ni Miss Noct, maingat na pag-aaliw sa kanya ni Ben. Kapag nakakuha siya ng anumang clue, gagawa namin ang agarang aksyon at ililigtas si Miss Wind. Walang sinabi si Zachary. Habang nakapikit ang mga mata ay tila lumubog siya sa malalim na pagmumuni-muni. Ang ultra-slim na telepono ay kumikislap sa kanyang palad, na sumasalamin sa kanyang labis na pagkabalisa sa sandaling ito. Maraming pagkakataon kung saan hinarap niya si Zara nang may malalim na katahimikan at kumpiyansa, ngunit hindi siya mapakali at walang magawa ng ganito noon. Iniisip ang potensyal na panganib na maaaring makaharap ni Charlotte sa sandaling ito, napuno ang kanyang puso na may lumalaking pagkabalisa. Nagsimulang lumitaw ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Hindi pa nakita ni Ben si Zachary na ganito. Taktay niyang tanong, how about we just let her see Mr. Noct? Kung tutusin, nagkamalay na siya at protektado ng mabuti ng ating mga tauhan. I bet meron si Miss Noct na walang pagkakataon na saktan siya. Hindi ito ang punto. Nagsalubong ang kilay ni Zachary. Kung bibigay ako ngayon, it will indicate that she won the play. Kung gayon, halos hindi makapagsalita si Ben sa pagkalito. Maghintay ka lang ng ilang sandali pa. Mahigpit na hinawakan ni Zachary ang telepono at sinabing, hayaan mong ipadala sa akin ni Bruce ang lahat ng mga pahiwatig na kaya niyang kolektahin. Iimbestigahan ko sa sarili ko. Oo, Mr. Zachary. Muling natahimik ang isip ni Zachary sa malalim na pag-iisip. Unti-unting napaisip si Charlotte. Nakapikit pa rin, pinagmasdan niya ng husto ang paligid ng may kahirapan.
Tila nasa isang maselan na silid siya, ngunit walang bakas ng sinuman. Nag-flash sa isip niya ang mga snippet bago siya nawalan ng malay. Napagtanto na siya ay nasa isang matinding sitwasyon, sa isang iglap ay bumangon siya sa kama. Gayunpaman, saglit siyang nabulag sa biglaang pagkahilo at napahiga ulit sa kama. Nakapikit ang mata niya, sinubukan niyang pakalmihan ang sarili. Maya-maya, binuksan niya ito muli ang mga mata at pinagmasdan ang bawat sulok ng silid. Sa kanyang pagtataka, ito ay isang magandang silid na may pakiramdam ng kagandahan at kagandahan. Kumbaga, parang guest room iyon na pag-aari ng isang tao ay talagang mayaman. Nakasuot pa rin siya ng puting cotton dress, magulo ang buhok at magulo. Maliban sa medyo nararamdaman pa na nahihilo, walang nakikitang sugat sa kanyang katawan. Sino ba talaga ang dumukot sa akin dito? Malinaw, ang mga dumukot sa kanya ay may iba pang nakatagong motibo, o nasa ilalim ng utos ng ibang tao. Kung hindi, ito ay imposible para sa kanya na maiwang walang pinsala sa napakagandang silid. Mga tauhan ba sila ni Mr. Noct? O bahagi ba sila ng pamilyang Blackwood? Habang tumatakbo ang isip ni Charlotte, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Tinulak ng dalawang maid ang isang food trolley papunta sa kanya. Anong lugar ito? Sino kayo? Halos maubos ni Charlotte ang lahat ng lakas niya para lang suportahan ang sarili na umupo sa kama. Walang sumagot sa tanong niya sa mga kasambahay. Tahimik lang silang naghain ng pagkain sa hapagkainan at nagbaw sa kanya bago lumabas ng kwarto. Teka, huwag kayong umalis. Sinubukan ni Charlotte na pigilan ang mga kasambahay, ngunit ang lahat ng kanyang lakas ay naubos mula sa kanya. Nakatingin lang siya sa kanila nang walang magawa hanggang sa mawala ang kanilang mga figure sa kanyang paningin. Maya-maya, nagpumigla si Charlotte na umalis sa kama at kinaladkad ang sarili patungo sa pinto. Sa kanyang pagkadismaya, nakalok ang pinto mula sa kabilang panig. Kumatok siya sa mabigat na pinto at sumigaw, "May tao ba sa labas? Ilabas mo ako! Ilabas mo ako!" Namayani ang patay na katahimikan sa labas ng kwarto. Pilit na pinahihit ni Charlotte ang doorknob, ngunit walang epekto. Kinailangan niyang isuko ang pag-twist nito at lumipat upang tumingin sa labas ng bintana. The moment she looked down mula sa bintana, ay natigilan siya. Talagang kakaibang gusali iyon. Siya ay nasa taas na humigit kumulang 10 antas mula sa lupa, na may konkretong pader sa paligid niya. Ay hindi. Walang anumang muebles na matatapakan ko. Walang pagkakataon para makatakas ako sa bintanang ito. Kamukha ito ng klasikal na kastilyo sa mga fairy tale. Kung maglakas loob akong tumalon mula sa bintanang ito, tiyak na madudurog ako. Mukhang wala na akong pagkakataong mabuhay maliban na lang kung magbago ang isip ng mga abductors ko at palayain ako. Sino ang nagkulong sa akin dito? Nilingon ni Charlotte ang iba't ibang uri ng masaganang pagkain na nakahain sa kristal na hapagkainan. May mga pagkaing French cuisine, foie gras, snails, steak, tinapay, fruit salad, red wine at marami pa. Inilapit niya ang red wine sa kanyang ilong, at nagningning ang kanyang mga mata sa bango. Ito ay walang alinlangan ng limitadong edisyon mula sa gawaan ng alak ng F Nations Artfield na eksklusibong ginawa para sa mga kababaihan. Halatang babae ang abductor. Si Sharon ba? Hindi siya. Kung siya lang, baka nabugbog na niya ako. Imposibleng kaya ko pa na walang sira at tikman ang masaganang pagkain dito. Nilibot muli ni Charlotte ang buong silid, na sinusubukang makakita ng bakas ng anumang mga palatandaan. Batay sa kanyang paghuhusga, lahat ng oil painting sa dingding ay tunay na obra maestra. Pati ang sahig at mga florera sa sulok ay pawang napakahalagang mga antik. Maging ang isang silid noon ay nagkukulong sa isang hostage ay tulad ng isang mataas na pamantayan. Ang may-ari ay malinaw na isang marangal at poised na babae. Sino siya? Napakunot ang noo ni Charlotte, at nag-iisip ng mabuti kung may pangalan ba sa kanyang isipan na maaaring tumugma sa pangalan ng malihim na babae. Siya ay sumuko pagkaraan ng ilang sandali, tinanggap ang katotohanang wala siyang koneksyon sa gayong mga tao. Nakatitig sa masasarap na pagkain sa kanyang harapan,
walang ganang kumain si Charlotte. Nag-aalala talaga ako sa aking 3 anak, at si Mrs. Berry. I wonder kung okay lang silang lahat. Matapos maghanap sa taas at baba sa silid, sa wakas ay nakita ni Charlotte ang kanyang telepono. Tuwang-tuwa siya at sinadya na tawagan agad si Zachary, pero wala talagang signal. Kinuha niya ang SIM card mula sa kanyang telepono at inilagay ito pabalik, ni-restart ang kanyang telepono, ngunit wala pa rin signal. Humiga si Charlotte sa kama sa kawalan ng pag-asa, at hindi alam kung ano ang magagawa niya. Muling tumahimik ang silid habang patuloy na nakatingin sa mga oil painting sa dingding, hawak niya pa rin ang phone niya. Kasabay nito, sinusubukan pa rin ni Zachary na subaybayan ang eksaktong lokasyon ni Zara, ngunit walang mga lead. Sa kabilang banda, hindi pa rin stable ang kalagayan ni Henry. Sandali siyang natauhan bago siya muling nawalan ng malay. Sinubukan ng pamilya Noct ang kanilang makakaya na ilihim ito, at hindi naglalabas ng balita kahit kanino. Ang bawat isa sa pamilyang Blackwood ay hindi rin mapalagay sa kalagayan ni Henry. Kinansela ni Taylor ang plano niyang umalis ngayong linggo pagkatapos na malaman ang nangyari kay Henry. Maaari lamang siyang manatili sa kanyang lugar sa H-City, nagdarasal ng husto para kay Henry na magkamalay sa lalong madaling panahon. Nasa trauma pa rin si Sharon matapos masaksihan ang nangyari kay Henry noong araw na iyon. Siya ay hindi karaniwang tahimik nitong ilang araw, at naghihintay ng pinakabagong update sa kalagayan ni Henry. Kapwa magkalaban pa rin sina Zachary at Zara sa tug of war, at wala sa kanila ang magtataas ng kanilang puting bandila muna. Kung nagkamalay si Henry bago na iligtas si Charlotte, hindi na makakapagpatuloy si Zara sa kanyang mga plano. Sa madaling salita, maituturing na talunan si Zachary kung sumuko muna siya bago iyon. Ang babaeng nasa likod ng pagdukot ay sa wakas ay lumitaw sa 3 araw matapos dukutin si Charlotte. Akala ko handang isakripisyo ni Zachary ang lahat para iligtas ka. Mukhang na-overestimate ko ang pagmamahal niya para sa iyo. Biglang bumasag ng malamig na boses ng babae ang patay na katahimikan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Charlotte. Mabilis siyang nagising mula sa kama at sumigaw, "Sino ka? Bakit mo ako ikinulong dito? Obviously, you're not as smart as I thought. Gusto mo bang lumabas sa kwartong ito?" Sagot ng babae na nanghihinayang. Oo, syempre. Lumingaling si Charlotte sa buong silid upang matonton ang pinanggalingan ng boses ng babae. Siya sa wakas ay nakakita ng surveillance camera sa isang sulok ng kisame. So kanina pa niya ako pinagmamasdan ng malapitan. Kung gusto mo talagang lumabas, dapat mong tandaan na maging mabuti ka sa susunod. Muling natahimik ang silid pagkatapos ng huling pangungusap niya. Sa 1 segundo, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok sa kwarto ang ilang mga lalaking may mabangis na mga mata. Nagulat si Charlotte at nauutal sa takot, anong gusto niyo? Hindi sila nagsalita at patuloy na lumapit sa kanya na may nakakatakot na ngiti. Hinawakan ni Charlotte ang vase sa tabi niya para basagin ito sa mga lalaki, pero isa sa kanila ang unang humawak sa kamay niya. Sa isang kisap mata, ang lalaki ay sumugod sa kanya. Tulong! Tulong! Inihagi si Charlotte sa kama. Inilabas ng lalaki ang kanyang sinturon at hinampas siya nito ng malakas. Ouch! Napasigaw si Charlotte sa sobrang sakit. Nagpupumiglas siya pero hinawakan siya ng ibang lalaki ng mahigpit. Itinali ang mga kamay at paa nito sa kama, at tumatawa ng tuwang-tuwa na para bang naaaliw sila. Masakit na daing ni Charlotte. May isa pang lalaki na nakakatakot habang nagre-record ng video ng eksena sa gilid nila. Pinagpatuloy ng lalaki ang paghampas kay Charlotte. Napunit ang damit ni Charlotte pagkatapos ng ilang sandali. Siya ay humagulgol sa sakit, at sumisigaw ng tulong, ngunit walang lumapit sa kanya upang magligtas. Samantala, si Zara ay nakahandusay sa kama habang nakapikit ang kanyang mga mata sa isa pang silid, nag-e-enjoy sa kanyang sesyon ng masahe. Ang matataas na pag-iyak ni Charlotte ay malambing na musika para sa kanya. Ang babaeng assistant ni Zara, si Shirley, ay pinapakita sa kanya ang video recording ni Charlotte na hinahampas.
Nang hindi tumitingin dito, mahinahong nagutos siya, ipadala ito kay Zachary Noct. Noted, ipapadala ko na. Sabay-sabay na ipinadala ni Shirley ang video kay Zachary. Ilang segundo, tumunog ang telepono ni Zora. Agad na nagulat si Shirley, ito ay isang tawag mula kay Mr. Noct. Sumenya si Zora sa kanya, at sinagot niya ang tawag at binuksan ang speaker. Zora Noct, papatayin kita. Si Zachary ay sumigaw sa kabilang bahagi ng telepono na may kasamang mamamatay tao na layunin. Sheesh, nanunuyang sabi ni Zora, mahal kong pamangkin, magpalamig ka muna. Ito ay paampagana lang. Ang susunod ay mas magiging exciting ang video. How dare you? Mabangis na umungal si Zachary, na eksaktong parang leon na handang sumunggab sa kanyang biktima. Haha, sarkastikong tumawa si Zora, lahat tayo ay galing sa pamilya Noct. Alam mo naman na tayo ay walang kinatatakutan, hindi ba? Nanatiling tahimik lang si Zachary at sa wakas ay sumuko na. Hayaan mo na siya, I'll let you meet Lolo. Ah, tama iyon. Napangiti si Zora habang mayabang na nagutos, hayaan mo silang tumigil kaagad. Ang babaeng iyon ay ang pinakamamahal na babae ng ating Mr. Noct. Kung may mangyari man sa kanya, hinding-hindi ko kayo bibitawan ng madali. Oo, Miss Noct. Tumanggo si Shirley at tumakbo patungo sa kwarto. Sa silid, si Charlotte ay nasa isang hindi magandang tingnan na estado ng madugong gulo. Siya ay bumagsak na hindi gumagalaw sa kama, na nanginginig ang boses niya at masakit ang lalamunan niya. Hinubad ng tatlong lalaki ang kanilang mga damit at sasampalan na sana. Nang biglang, sinipan ni Shirley ang pinto at sumigaw, tumigil ka. Dahil nahubad na natin ang ating mga damit, bakit hindi na lang tayo magsaya? Ang mga lalaki ay nag-aatubili na huminto kaagad. Gusto mo bang pukawin si Mr. Noct? Binalaan sila ni Shirley, siya ang babae ni Mr. Noct. Do you dare na hawakan siya? Nang marinig ito, napanganga ang mga lalaki at agad na tumabi. Umalis ka na dito. Sinamaan sila ni Shirley ng tingin. Sige, okay. Nagmamadali silang lumabas ng kwarto. Nahihirapang inangat ni Charlotte ang kanyang ulo at sinubukang tingnan ang babaeng nakatayo sa pintuan. Swerte mo, bumigay si Mr. Noct sa krusyal na minuto para lang sa'yo. Kontento na talaga si Miss Noct, so you're safe now, nginisian siya ni Shirley. Don't worry, I've called the doctor to treat your wounds. Hindi namin hahayaan na may mananakit na naman sa'yo. Sabay alis niya pagkatapos sabihin ito kay Charlotte. Si Charlotte ay nahiga sa kama ng mahina, masyadong mahina para iangat ang alinman sa kanyang mga daliri. Pakiramdam niya ay kumukuha ang mga talukap niya na unti-unting bumibigat. Ang kanyang isip ay napadpad sa isang ganap na kadiliman. Ilang sandali pa, isang babaeng doktor ang pumasok sa silid kasama ang dalawang medical staff at inasikaso ang mga sugat ni Charlotte ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 475. Naging mabangis ang ekspresyon ni Zachary, na halos madurog ang kanyang telepono. Nagmamadaling pinakalma ni Ben si Zachary. Naniniwala ako na sinusubukan ka lang ni Miss Noct na takutin ka. Alam niya ang iyong kapangyarihan at hinding-hindi maglalakas loob na hamanin ka. Kinagat ni Zachary ang kanyang mga ngipin. That better be the case. I'll kill her if she put her hand on Charlotte. Maingat na pinili ni Ben ang kanyang mga salita. Calm down. Ayon sa ulat ni Bruce, si Miss Noct ay wala sa H-City, kaya dapat ay dinala niya si Miss Wind sa ibang lugar. Hindi nakapagtataka na hindi namin mahanap si Miss Wind. Beep, beep. Tumunog ang telepono ni Zachary, at nakita niyang papasok na tawag iyon mula kay Zora. Huwag kang mag-alala, ito ay minor abrasion lang. I've asked the doctor to treat her wounds. Zora, you've got too far this time. Mamamatay tao ang tono ni Zachary. Malungkot ang ekspresyon niya nang kumapit siya sa phone niya. Zora scoffed, as your heart aching for her. You didn't spare Chris when you beat him. Bitawan mo siya. Nag-aatubili si Zachary na e-drag ang pag-uusap, dahil ang tanging bagay na inaalagaan niya ay ang kaligtasan ni Charlotte. Walang problema,
Magkita tayo sa pasukan ng ospital mamayang alas 7 ng gabi. Agad namang pumayag si Zara habang walang awang nagbabala si Zachary. Hindi kita ililibre kung may mangyari sa kanya. Walang pakialam na sinabi ni Zara, magtiwala ka. Naabot ko na ang aking layunin, kaya walang saysay na pahirapan siya. Gayunpaman, kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Kung hindi, marami akong paraan para pahirapan siya. Nang matapos ang kanyang pangungusap ay ibinaba na niya ang tawag. Samantala, galit na galit si Zachary na ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon ay pumasok si Bruce sa silid upang magulat sa kanya. Walang babala, ibinigay ni Zachary ang isang suntok sa mukha. Nawalan ng balanse si Bruce at bumagsak sa lupa kasabay ng malakas na kalabog habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig. Mr. Knock, please calm down. Ginagawa ni Bruce ang lahat ng kanyang makakaya sa pagsubaybay sa posisyon ni Miss Wind. Si Ben ay nagmamadaling nagpayo habang nakatayo sa harapan ni Bruce habang ang huli ay dahan-daang bumangon sa lupa at tahimik na ibinaba ang kanyang ulo. Kinagat ni Zachary ang kanyang mga ngipin at umungol, hindi ba sinabi ko sa iyo na magpadala ka ng ilang mga lalaki upang protektahan siya? Bakit siya nakidnap? Ibinaba ang kanyang ulo, sinabi ni Bruce, sinunod ko ang iyong mga utos at ipinadala si Marino at ang iba pa upang protektahan si Miss Wind ng lihim. Nalaman nilang may sumabotahe sa elevator at inalagaan ito. Sila ay naayos ito sa oras, kaya ang elevator ay natigil sa ikatlong palapag at hindi nahulog hanggang sa pinakamababang antas. Sa pagtingin sa kanyang dugo na tumutulo sa lupa, nagpatuloy si Bruce, at iyon ang dahilan kung bakit ang kaibigan ni Miss Wind ay maaaring makatakas ng hindi nasaktan. Pagkatapos, nag-alala si Marino at ang iba pa na makapasok ang tatlong bata sa panganib, kaya tiningnan nila ang insidente ng elevator upang mahuli ang salarin. Sa sobrang kahihiyan sa sarili, ipinaliwanag ni Bruce ang lahat kay Zachary at humingi ng parusa para mapagan ang guilt sa kanyang puso. Sa kasamaang palad, si Miss Wind ay inagaw nang sila ay puno sa kanilang kamay ang investigasyon. Nabigo kita, Mr. Knock. Please parusahan mo ako. Sumigaw si Zachary, lumayas ka. Ibinaba ni Bruce ang kanyang ulo at lumabas ng silid nang hindi gumagawa ng anumang ingay. May gustong sabihin si Ben, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Sakto namang pumasok sa kwarto ang isang maid na may dalang bote ng red wine at baso. Nang makita niya si Zachary na mabangis na ekspresyon, nagsimulang manginig ang kanyang katawan at muntik na niyang matamba ang bote ng alak. Kumunot ang noo ni Zachary, at nang hahabulin na sana niya ang kasambahay ay tumunog ang kanyang telepono. Tinitingnan ng screen, si Spencer iyon. Pinipigilan ng kanyang galit, sinagot ni Zachary ang tawag at sinabing, hello. Sabi ni Spencer, Mr. Zachary, sorry to disturb you. Gustong malaman ng mga bata ang kalagayan ni Miss Wind. Pagkatapos ng insidente ng elevator noong araw na iyon, nawala ang kanilang ina at nagpadala ako ng mga lalaki upang hanapin siya, ngunit mayroon walang balita sa kanya. Nagpatuloy siya pagkatapos tumingin sa tatlong bata, na nakatingin sa kanya pabalik. Ang mga bata ay nakikituloy kay Ginoong Knock. Bagamat sila ay ligtas at walang problema sa pamumuhay ng komportable, sila ay labis na nag-aalala sa kanilang ina na hindi sila makakain at makakatulog ng maayos. Mapait na umiiyak si Ellie, kaya pinakiusapan ako ni Robbie na makipag-ugnayan sa iyo. Maingat na pinili ni Spencer ang kanyang mga salita dahil alam niyang masama ang pakiramdam ni Zachary. Noong una, hindi niya ginawa. Gustong niyang tawagan ito, ngunit hindi niya magawang pumikit sa mga pakiusap ng mga bata, kaya't nakaya niya lamang ang kanyang sarili at ginawa ito para sa kanila. Hininaan ni Zachary ang boses at sumagot. Sabihin mo sa kanila na ayos na ang mommy nila at babalik siya pagkatapos ng 2 araw. Oo. Bago natapos ni Spencer ang kanyang mga salita, isang boses ng bata ang tumunog mula sa kabilang dulo ng tawag. Mr. Spencer, hayaan mo akong makausap siya. Ako, nabahala si Spencer dahil hindi niya alam ang gagawin, kaya nagtanong siya, Mr. Zachary, gusto ni Robbie na makipag-usap sa iyo. Ayos lang ba? Ano ang dapat pag-usapan sa isang 3 taong gulang?
Si Zachary ay halatang nag-aatubili, ngunit bago niya magawang ipahayag ang kanyang paghamak, isang bata ngunit magalang na boses ang humarang sa kanya. "Hello, magandang araw sa iyo." Sinagot ni Zachary ng subconsciously, "Hello. Ako si Robinson, ang panganay na anak ni Charlotte. Tungkol sa usapin ng mommy ko, gusto kong makausap ka sana." Bagamat parang bata ang boses ni Robbie, mayroon siyang kahanga-hangang aura na parang isang nasa hustong gulang. "Ha! Ikaw at ako." Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Zachary nang marinig ang boses ni Robbie. Kailangan niyang bigyan ng kredito ang bata sa pag-apula ng apoy ng puot na nag-aalab sa kanyang puso. 3.5 taong gulang pa lang siya, at gusto niyang makipag-usap sa akin. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya. "Oo, ikaw at ako." Si Robbie ay kalmado at poised. Biglang idinagdag ni Jamie, "At ako. Robbie, gusto ko ring pumunta." "Ako din," ang cute na boses ni Ellie na tumunog sa telepono. Sa pakikinig sa kanyang matamis na boses, isang imahe ng kanyang pagyakap sa bote ng gatas ang sumagi sa isip ni Zachary. "Huwag kayong magdulot ng gulo." Inilagay ang telepono, mahinang sinaway ni Robbie ang kanyang mga kapatid bago inilagay ang phone beside his ear and said, "Sorry about that." Nag-aalala lang sina Jamie at Ellie kay Mommy. "Paano sa 8:00 ng gabi?" "Fine by me. I asked Spencer to take you here." Pumayag naman si Zachary dahil curious siya sa mga bagay na kausapin siya ng 3 taong gulang. "Salamat." Ibinigay ni Robbie kay Spencer ang telepono at sinabing, "May sasabihin sa iyo si Mr. Noct." Kinuha ni Spencer ang telepono habang itinuro ni Zachary, "Spencer, ipadala mo ang bata dito ngayong 8:00. "Sige, ako na ang mag-aayos." Pagkatapos ibaba ang tawag, agad na nilingon ni Spencer si Robbie at sinabing, "Robbie, kukunin ko ang nurse na magpalit ng damit mo. See you downstairs in 30 minutes. Sumagot si Robbie, "Sige." Samantala, ang galit ni Zachary ay pinawi ng mga boses ng mga bata. Gusto ni Zora na ipaglaban ang mana, ngunit ako ang may kontrol dito, kaya hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano kay Charlotte. "I'll have to send Charlotte and her kids to safety first after get her back from Zora. Kaya ko lang tapusin ang lokong babaeng iyon." Dala ang mga kaisipang ito, agad na inutusan ni Zachary si Ben na ayusin ang mga ito. Ilang sandali pa, lumitaw si Robbie sa tabi ni Spencer sa pintuan. Mukha namang maliit ang bata sa suot nitong itim na suit. Naglalakad papasok ng nasa likod ang mga kamay at nakataas ang ulo, ginawa niya na may isang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang disenyo at mga decors yun sa maluwag na pag-aaral ay may malamig na kulay, at ginawa nitong madilim ang hangin. Naka-cross legs habang nakaupo sa sofa, kumikilos ang puso ni Zachary nang makita ang maliit na bata na nakaupo sa harap niya. Bumaha sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Noong siya ay 6 na taong gulang, ginawa niya ang parehong bagay bilang si Robbie nang makipag-ayos siya kay Henry. Nang gabing iyon, nagpa siya si Henry na ipasa ang karapatan ng mana sa kanya pagkatapos lamang magkaroon ng 10 minuto na pakikipag-usap sa kanya. Ngayong siya na ang nakikipagnegosasyon sa isang 3 taong gulang, ang init ng init na damaloy sa kanyang puso. Tinanong ni Ben, "Bata, ano ang gusto mong inumin?" Naalala niya noong nasa kindergarten sila, hindi siya nakaimik dahil sa sinabi ni Robbie. "Pwede mo akong tawagin sa pangalan ko. Ako si Robinson." Inangat ni Robbie ang kanyang ulo para tingnan ang lalaki ng matino. Ngunit may bakas ng pagiging dominante at katapangan na kahawig ni Zachary na nagmumula sa kanyang titig. Namula ang mukha ni Ben sa kahihiyan habang nagmamadaling binago ang paraan ng pagtawag niya kay Robbie. "Sige, Mr. Robinson, ano ang gusto mong inumin?" "Hindi na kailangan." Nilingon ni Robbie si Zachary habang kausap si Ben. "Pwede mo ba kaming bigyan ng espasyo? Gusto kong magkaroon ng one-on-one talk kay Mr. Noct." "Ako." Lumingon si Ben kay Zachary, habang ang huli ay ngumiti at bahagyang tumango. Umalis ng study room si Ben habang mabilis na sinundan ng kasambahay ang una palabas ng kwarto pagkatapos maghain ng juice at panghimagas. Nang isara ni Ben ang pinto, mahinang nagtanong si Spencer,
na naghihintay sa labas. What's the situation? Pinilit ni Ben na tumawa at sumagot. Hiniling sa akin ni Mr. Robinson na pabayaan sila. Muntik na niya itong ibulalas. Kung hindi niya alam na si Robbie ay anak ni Michael, maaaring napagkamalan niyang anak ito sa halip ni Zachary. Ngumiti si Spencer. Haha, syempre, si Mr. Noct ang may gusto sa kanya. He'll be a successful man in the future. I'm so curious. Ano ang gusto niyang sabihin kay Mr. Noct? Si Ben ay gutom sa chismis. Hindi napigilan ni Spencer na mapabuntong hininga. Most probably the matter regarding his mother. It's not easy for him. 3 taong gulang pa lang siya, pero napakatapang niya. Hoy! Anong ginagawa mo? Dinikit ni Ben ang kanyang tenga sa pinto para marinig ang usapan sa loob ng kwarto. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Inikot ni Zachary ang kanyang wine glass habang nakatingin sa bata. Boyfriend ka ba ni Mommy? Umupo si Robbie sa sofa na nakaharap. Bahagyang natigilan si Zachary habang nakataas ang isang kilay. Sinabi sa'yo ng mommy mo. Umiling si Robbie at nag-analyze, wala siyang sinabi. Gayunpaman, palagi siyang may hindi natural na ekspresyon habang kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwing binabanggit kanya. Namumula pa siya minsan. Oh, ang imahe ni Charlotte na nahihiya ay lumitaw sa isip ni Zachary nang makinig siya sa paglalarawan ni Robbie. Hindi itinatago ng babaeng iyon ang kanyang emosyon. Napakadaling sabihin kung ano ang iniisip niya. Tinanong ni Robbie, ikaw ang lumipat sa unit sa itaas, tama? Paano mo nalaman? Masyadong curious si Zachary. 3 taon pa lang ba siya? Kasing talino ko lang siya noong ako ay 6 na taong gulang. Katwiran ni Robbie, ever since you moved in, Mommy always prepare another set of breakfast and malaki ang dami ng pagkain. Bagamat sanay siyang magbigay ng regalo sa mga kapitbahay noon, siya ay nilalagyan ng higit na pag-iingat ang pagkaing inihahanda niya para sa iyo. Saglit na nag-isip si Robbie at sinabing, at saka, nakita ko ang sasakyan mo at ilang bodyguards na pumapasok at lumabas ng bahay, kaya sa tingin ko ikaw ang lumipat. Napakatalino mo. Ngumiti si Zachary at nagsali ng isang baso ng apple juice kay Robbie. Lagi naman ang mommy mo naghanda ng apple juice para sa akin. Nagustuhan niyo ba ito? Gusto ni Ellie ang apple juice. Tumango si Robbie at nagpaliwanag, gusto namin ni Jamie ang katas ng ubas, pero ang ubas din ay mahal, at bihira itong bilhin ni mommy, kaya uminom na lang kami ng apple juice. Walang sinabi si Zachary, hindi ko alam. Nag-iipon pa siya ng pera mula sa mga prutas na binibili niya. Binuhusan niya ng isang basong grape juice si Robbie. Mahal ang ubas, kaya pinipili kong huwag kainin. Kung hindi natin kayang bumili ng mga laruan, ayos lang dahil hindi kailangan sila. Pagtingin sa ubas sa baso, ang bata na boses ni Robbie ay may bahid ng pait. Kami ay mahirap lang noon. Bagamat nanatili kami sa isang maliit na bahay, masaya kaming magkasama. Ano ang gusto mong sabihin? Inangat ni Zachary ang ulo para tingnan ang bata. Seryoso ang ekspresyon ni Robbie at nagtanong, mahal mo ba siya? Tinaasan ng kilay ni Zachary si Robbie. Alam mo ba kung ano ang pag-ibig? Oo naman. Kung mahal mo ang isang tao, poprotektahan mo siya, aalagaan at magiging maalalahanin. At saka, hindi mo saktan siya kahit nagalit ka sa mga pagtatalo. Humalukip ka, at taimtim na sumagot si Robbie nang walang pahiwatig ng pag-aalinlangan. Natahimik si Zachary sa sinabi niya. Pinrotektahan ko si Charlotte at inalagaan ko siya. Gayunpaman, noong nagtalo kami, hindi ko napigilan ang emosyon ko at nasaktan ko siya. Minsan, nagagalit si mommy sa mga maling gawain namin, sasabihan at mga tuwiran kami, pero hindi talunin o saktan kami. Sigurado ako na ito ay pag-ibig. Pag-angat ng ulo, tiningnan ni Robbie ang matanda sa harapan niya at hiniwa sa paghabol. Alam mo ba kung nasaan ang mommy ko? Tinawid ng lalaki ang kanyang mga paa, at napakunot ang noo ng lalaki at sinabing, sinasabi mo bang kinuha ko siya? Ang batang ito ay may kahanga-hangang lohikal na pag-iisip. Paikot-ikot siya sa paligid para akayin ako dito sa tanong. Kumunat ang noo ni Robbie at balisang tumingin sa matanda.
Ang impresyon ko sa iyo ay palaging brutal at nakakatakot. Nag-away ba kayo ni Mommy? Kaya mo ba siya ikinulong? Sumimsam si Zachary ng kanyang alak at sumagot, hindi kami nag-away, at kahit na ginawa namin, hindi ko siya ikinulong. Kaya't ang mga bata ay natatakot sa akin. Nagbigay ako ng masamang impresyon. Pinindot ni Robbie kung gayon nasaan siya ngayon. Iniiwasan ni Zachary ang seryosong bagay. Nasa ibang lungsod siya, at babalik siya bukas ng gabi. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko ang kaligtasan niya. Maaari ba kitang pagkatiwalaan? Nag-aalala pa rin si Robbie. I swear, napaawang ang mga labi ni Zachary dahil gusto niyang makuha ang tiwala ng anak. Kung gayon ang galing, nakahinga ng maluwag si Robbie habang iniinom ang katas ng ubas. Pagkatapos ay inilagay niya ang baso pababa at nagdahilan ng magalang. I have to go. Salamat sa treat. Napakabata pa ng bata, pero maganda ang ugali. Ang bawat galaw niya ay nagbibigay ng gentleman-ish na impresyon at nahawaan ang mayabang at malamig na si Zachary. Inilapag niya ang kanyang wine glass sa mesa at tumayo para paalisan ang bata. Huwag kang mag-alala at manatili kayo sa bahay ni Ginoong Henry. Darating ang mommy mo para sa inyo pagkatapos ng ilang araw. Yumuko si Robbie sa matanda upang ipakita ang kanyang paggalang. Salamat. Natutuwa ako sa usapan natin ngayon. I think I have na higit na pangunawa sa iyo ngayon. Hehe, ang saya ko. Napangiti si Zachary. Ginalaw ni Robbie ang kanyang maiikling binti at dumausdas pababa sa sofa, habang inalalayan siya ni Zachary subconsciously. Magkahawak kamay, nagpalitan ng sulyap ang dalawa at pumulupot ang mga labi, na nakangiti sa isa't isa. Naantig si Zachary sa ngiti ni Robbie, at sa ilang kadahilanan, naramdaman ng huli ang pagkakilala niya sa anak. Paalam, tumalikod na si Robbie at umalis pagkatapos ngiting-ngiti si Zachary. Bumukas ang pinto ng study room, at lumabas silang dalawa. Napayuko si Spencer kay Zachary noon at umalis kasama si Robbie. Ang lalaki ay nakatayo sa koridor sa ikalawang palapag at pinanood silang umalis. Nang papalabas na si Robbie sa main hall ay tumalikod ito at kinawayan ang kamay sa lalaki. Kumaway pabalik si Zachary sa subconsciously na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Pagkaalis ni Robbie ay binawi ni Zachary ang tingin sa main entrance. Sakto naman sa wakas ay napansin na niya si Ben at ang iba ay nanlalaki ang kanilang mga mata sa gulat, habang nakanganga ang kanilang bibig, sa lahat ng oras na nakatitig sa kanya. 10 taon na nilang pinaglilingkuran si Zachary, ngunit hindi niya kailanman ipinakita sa kanila ang kanyang pagiging palakaibigan. Napaka-friendly niya sa isang bata. Ano ang nangyayari ngayon? Patungo sa pag-aaral, bumalik si Zachary sa dati niyang sarili, at nagbago ang ekspresyon niya mula sa pagiging magiliw sa nagyayelong lamig sa isang iglap. Lumapit si Ben sa kanya at nagtanong ng pag-ulong, Mr. Noct, ano ang pinag-usapan ninyo? Chismoso ka. Nilibot ni Zachary ang mga mata sa kanya at naghanda para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Biglang sumugod ang mayordoma sa silid-aralan at nag-aalalang nagtanong, Mr. Noct, uminom ka ba ng grape juice? Bumangon ang pagkalito sa isip ni Zachary nang makita ang reaksyon ng mayordoma. I didn't. What's wrong? Iyan ay isang kaluwagan. Nakahinga ng maluwag ang mayordoma. Nang ihanda ng bagong katulong ang grape juice, siya ay nagdagdag ng ilang peach para ianggat ang asim, ngunit hindi niya alam na allergic ka sa mga peach at nag-aalala ako, kaya nagmamadali akong lumapit. Natakot talaga ako sa kamatayan. Salamat at hindi ka nakainom ng juice. Nagpunas ng pawis, sinaway ni Ben, kailangan mo sanayin at ipaliwanag ng malinaw ang lahat sa bagong katulong. Napatango ng husto ang mayordoma. Oo. Tinipon ko sila para sa isang pulong, at ipapaliwanag ko sa kanila ang lahat. Wala nang isa pang pagkakamali sa susunod. Pwede ka nang umalis. Hinaway-kaway ni Ben ang kamay niya. Pagkatapos maglinis ng mesa, ibinaba ng mayordoma ang ulo at lumabas ng silid. Umupo si Zachary sa desk niya. Sakto nang susuriin na niya ang mga dokumento, tinawagan siya ni Spencer. Mr. Zachary, ano ang nakain ni Robbie sa inyong lugar? Uminom siya ng juice. Bakit?
Kinuha ni Zachary ang kanyang panulat para pirmahan ang mga dokumento pagkatapos bigyan sila ng detalyadong impormasyon na binasa niya ito. Pagkatapos sumakay sa kotse, hindi komportable si Robbie, at samuka siya ng maraming berdeng likido, at may rashes sa kanyang mukha at leeg. Nakaramdam ng pag-aalala si Spencer habang nagsasalita siya sa nagmamadaling tono. Mr. Zachary, hindi mo magagawa ito sa isang bata kahit nagalit ka sa isang bagay. Gusto ni Mr. Noct ang batang ito. Kung may nangyari sa kanya, agad na pinutol ni Zachary si Spencer at nagmamadaling binigay ang kanyang mga order. Allergic siya sa peach. Ipadala siya sa ospital ngayon na. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Saglit na natigilan si Spencer. Pagkatapos ay mabilis siyang sumagot, sige. Ipadala ko siya sa Seren Hospital ngayon. Pumunta na lang sa Kindness Hospital. Pupunta ako dyan. Nagmamadaling tinungo ni Zachary ang pintuan ng kanyang study room habang may kausap sa phone niya. Oo, agad na tinawagan ni Spencer ang driver para ihanda ang sasakyan. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagmamadaling itinuro ni Spencer, pumunta ka sa Kindness Hospital. Ngayon na. Bumalik si Zachary sa kanyang kwarto at nagpalit ng bagong set ng damit. Tumatakbo pababa ng hagdan, siya ay tumawag kay Reyna. Ang isang bata ay may allergic reaction at papunta sa iyong ospital. Hintayin siya sa pasukan. Sumagot si Reyna, oo. Dagdag pa ni Zachary, anak siya ni Charlotte, kaya dapat ikaw ang gumamot sa kanya. Naiintindihan. Matapos makinig sa utos ni Zachary, naghanda na si Reyna sa pagdating niya para sa pasukan. Ibinaba ni Zachary ang tawag bago sumakay sa sasakyan, habang sinundan naman siya ni Ben at ng mga bodyguard. Umandar na ang sasakyan patungo sa Kindness Hospital. Habang papunta sa ospital, tinanong ni Ben, kakaiba iyon. Bakit ang bata ay may parehong allergy sa iyo? Nakakunot ang noo si Zachary at walang sinabing kapalit. Pwede ba? Si Ben ay may matapang nakakahaka sa buong bagay, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Hinimok ni Zachary, magmaneho ng mas mabilis. Yes, sagot ng driver at tinapakan ang accelerator. Biglang bumaling si Zachary kay Ben at itinuro, gusto kong alamin mo ang petsa ng kapanganakan ng mga bata at ang kanilang mga uri ng dugo. Oo, sir. Agad na gumawa si Ben ng ilang mga kaayusan upang tingnan ang impormasyon ng mga bata. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Zachary, at agad niyang sinagot ang tawag. Spencer. Mr. Zachary, nakarating na kami sa Kindness Hospital, at si Reyna ang nag-aalaga sa bata. Si Spencer ay parang hindi mapakali. Mr. Noct asked me to return. Kailan ka pupunta dito? I'll be there after 5 minutes, so go ahead, paniniguro ni Zachary. Nabalot ng takot si Spencer, at natarante siya. Nag-aalala pa rin ako, gustong-gusto ni Mr. Noct ang mga bata na iyon, lalo na si Robbie. Kung may mangyari man sa kanya, iyon ang magiging kamatayan ko. Nag-o-overthink ka, hindi ko sasaktan ng 3 taong gulang kahit gaano ako ka-brutal. Alam ni Zachary kung ano ang iniisip ni Spencer. Ang galing, ang galing. Nakahinga ng maluwag si Spencer at ipinaalala, Mr. Zachary, babalik ako ng mabilis talaga. Umalis ka na. Naiinip si Zachary nang maramdaman niyang medyo makulat si Spencer. Kasabay nito, naiintindihan niya kung gaano kagusto si Henry sa mga bata upang mapaniwalaan siya ni Spencer, at patay siya kung may nangyari sa mga bata. Bagamat gustong-gusto ng mga matatanda na makasama ng normal ang mga bata, hindi si Henry ang karaniwang matandang lalaki. Tsaka siya ay maraming bata ang nakilala noon. Sa kabila ng mga anak ni Charlotte ay kaibig-ibig, ang pagsamba ni Henry para sa 3 bata ay medyo kakaiba. Noong nakaraan, akala ni Zachary ay lalong nagiging emosyonal si Henry habang tumatanda siya. Gayunpaman, ngayon sa pag-iisip niya, may pumasok na ideya sa isip niya. Posible kayang family ties. Ang pag-iisip ay sumagi sa kanyang isipan, at siya ay napukaw. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Reyna.
Kamusta ang bata? Hindi ito isang seryosong problema dahil ito ay isang normal na allergy sa pagkain. Binigyan ko siya ng isang iniksyon, at siya ay natutulog ngayon. Tumigil sandali si Reyna at hininaan ang boses para maiwasang magising ang bata na gumagalaw sa kanyang pagtulog, at palaging tumatawag sa kanyang ina. May nangyari ba kay Miss Wind? Wala, ayaw ni Zachary na pag-usapan iyon, kaya iniba niya ang topic. May lab ba para sa DNA testing? Natigilan sandali si Reyna at mabilis na sumagot, oo. Gusto kong magpa-DNA test sa bata. Nang si Zachary ay may kausap sa telepono, ang sasakyan ay dumating na sa entrance ng ospital. Agad siyang bumaba ng sasakyan at binilisan ang takbo para salubungin si Reyna. Oo, sir. Pagkatapos ibaba ang tawag, kinuha ni Reyna ang sample ng dugo ni Robbie ng tulog ito at kinuha ang kay Zachary nang dumating ang lalaki. I'll wait here. Go ahead with the test, bili ni Zachary sa seryosong tono. Oo, sir. Dinala ni Reyna ang kanilang mga sample ng dugo sa lab para sa isang DNA test. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Ben nang tingnan niya ang nasa sabik na ekspresyon ni Zachary. Kabanata 480. Napatingin siya sa kanyang relo at nakitang 10:10 na ng gabi. Ilalabas ang mga resulta bago bumalik si Charlotte. Hinugot ang kanyang manggas, tumayo siya at naglakad patungo sa ward ng mga bata. Pagtingin ni Zachary sa glass window, nakita niya si Robbie na nakahiga sa hospital bed at may mga pantal sa buong katawan, at sa kanyang magandang mukha. Nakadrip siya habang nakakunot ang noo sa pagtulog. Mommy, Mommy, biglang umungol si Robbie sa kanyang panaginip. Nagmamadaling pumasok si Zachary sa ward at tumabi sa kama. Gusto niyang aliwin ang anak, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang gagawin, kaya't nakatingin lamang siya sa bata na palipat-lipat sa kanyang pagtulog. Babalik si Mommy. Malapit na. Huwag kang matakot. Nagmamadaling hinawakan ni Amelia ang kamay ni Robbie at marahang tinapik ang dibdib ng bata. Maya-maya, kumalma si Robbie, at lumuwag ang kanyang nakakunot na kilay. Nakahinga ng maluwag, nilingon ni Zachary si Amelia at nagutos, manatili ka rito at alagaan ang bata. Oo, sir. Nakasquat si Amelia sa tabi ng kama at nanatili si Robbie. Gayunpaman, sa presensya ni Zachary sa silid, si Amelia ay kinabahan at nagsimulang manginig. Nang mapansin ang reaksyon ni Amelia, sumulyap ang lalaki kay Robbie at umalis kaagad pagkatapos. Mr. Noct, tingnan mo ito. Tumakbo si Ben papunta kay Zachary at iniabot ang kanyang telepono sa huli. Kinuha ni Zachary ang telepono, at tumingin sa screen at nakitang iyon ang impormasyon ng tatlong mga bata. Sa kanyang pagkabigo, ang mga bata ay may blood type A na naiiba sa kanya. Halos tumigil sa pagtibok ang puso ni Zachary nang makita niya ito, ngunit patuloy niyang binasa ang impormasyon, at ang petsa ng kapanganakan ng mga bata ay tila nagdaragdag. Base sa kalkulasyon ko, nabuntis si Charlotte matapos akong matulog ng gabing iyon 4 na taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, hindi ito makapagpapatunay ng anuman. Tanging ang mga resulta ng pagsusuri sa DNA ang makakapagtukoy kung sila ay aking mga anak. Hindi mapakali si Zachary, dahil gusto niyang makuha agad ang resulta. Sa mga kaisipang ito sa kanyang isip, nilingon niya si Ben at itinuro, alamin ang mga uri ng dugo ni na Charlotte at Michael. Ayon sa ulat ni Bruce, si Michael ay may blood type O habang si Miss Wind ay may blood type A. Binuksan ni Ben ang folder na may impormasyon sa kanyang telepono at ipinakita ito kay Zachary. Sa pagtingin sa imahe, ang emosyon ni Zachary ay nasa ganap na gulo. Sa kasong iyon, ang mga bata ay nagmana ng blood type ni Charlotte, kaya mahirap sabihin kung sino ang kanilang ama. Nilingon ni Zachary si Robbie habang may matinding damdaming namumuo sa kanyang puso, na nagsasabi sa kanya na ang bata ay anak niya talaga. Sob, Robbie, biglang may tumunog na nanginginig na boses mula sa labas ng kwarto. Paglingon ni Zachary ay nakita niya ang dalawang nurse na inaakay sina Jamie at Ellie sa kwarto. Napasimangot si Jamie sa galit at tinutok ang larwang baril kay Zachary. You big meanie, hindi ka lang nambo-bully kay mommy,
pero binubuli mo rin si Robbie. Papatayin kita. Wag naman sana. Dali-dali siyang pinigilan ni Mildred at pinayuhan. Jamie, hindi ba tayo nangako bago pumunta dito? Nangako kang hindi mawawala ng galit at magiging mahinahon bago malaman ang sitwasyon. Miss Mildred, please go out of my way. Gusto ko siyang bugbugin hanggang mamatay. Galit na ungol ni Jamie. Masamang tao. Ibinaba ni Fifi ang mga pakpak nito at nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Nini, humakbang si Ellie palapit kay Zachary, at pinaghahampas ang kanyang maliliit na kamao sa mga binti ng huli. Walang pakiramdam ang malalambot niyang suntok. Nang maramdamang walang reaksyon ang lalaki, hinawakan ni Ellie ang kanyang binti at kinagat. Natigilan si Zachary habang nakatitig kay Ellie. Siya ay hindi kailanman natatakot sa anumang bagay, ngunit nakaharap sa kaibig-ibig na bata bilang kanyang kalaban, siya ay talo. Oh my God! Tumakbo si Violet sa bata at binuhat ito para hilahin palayo kay Zachary. Gayunpaman, mahigpit na niyakap ni Ellie ang binti ni Zachary, at nag-aatubiling bumitaw. Para siyang isang kaibig-ibig na kuting na ikinapit niya ang sarili sa binti ng lalaki at muling kumagad.